Panginoon na if you have test, talagang hinuhubog tayo ng Panginoon. Amen? So, kumusta po ang heart natin? It's a Friday again. Amen? Di ba pag Friday, excited po tayo para lumabas sa pagpuri sa Panginoon. Amen? So, ang topic po natin dito is admitting our mistake to God and let God turn it to a blessing. Amen. So, kinanta ni Brother Flores kanina na life is easy if we are in God. Amen? So, mistake is always in our life, but it's never the end. Amen? So, lahat po tayo nagkakamali. Sino bang hindi nagkakamali? Diba? Araw-araw po tayo nagkakamali. Sa trabaho pa lang po natin is nagkakamali po tayo. And mistake is reality in our life. It is never the end. But it is the opportunity to learn for our mistake, to make a better decision, not a bitter. Amen? So let us pray. Father in heaven, Lord, once again we thank you for your glory. Thank you that you are our God who is loving God into our life. So Lord, continue to lead us. Paano mo po kami tinuturuan is Lord, now ganun din po yung pag-accept po namin sa pagtuturo mo. Continue to empty our heart, Lord, so that we will receive your word and we will put it in our life na ito po, Lord, ang gagamitin po namin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay dahil sabi mo nga sa iyong pangalan na we are nothing without you. So let it be, Father, na your word is our strength to face for the future in Jesus' name. So Lord, continue to open our heart, our mind, to focus unto you, and let it be that you are our center, to praise your name and to listen to your word in Jesus' name. Let it be, Father, now whatever the work of evil, it will not prosper into our life, but everything we do, we will always victory upon victory in Jesus' name. Amen. Amen. So, praise the Lord. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Yun nga, kahit ano yung pagkakamali mo natin, let God turn it into blessing. Amen? So, what we do in our life, if we experience failure, or mistake, so karamihan po, we become depressed, we become stressed, we discourage, and we become angry. Some people are nagtatampo na sa Diyos, hindi na kinikilala ang Panginoon, at hindi na nagsisimba. Pero ang katotohanan is mahal na mahal po tayo ng Panginoon, at tayo lang po ang lumalayo sa Kanya. Amen? Tayo yung nagdi-disobey sa Kanya. Amen? So, ano po natin gagamitin ang ating pagkakamali into a blessing? Kasi lahat naman, sabi ko kanina, lahat po tayo ay nagkakamali, believers man or unbelievers. Pero mas lalo tayong mananampalataya is mas lalo tayong hinahanap ng kaaway. Di po ba makikita po natin yun sa Peter 5:8, verse 8, na ang trabaho ng kaaway ay naghahanap para may malapa. So, ibig sabihin, hindi lahat ng kaaway, hindi lahat hinahanap ng Satanas. Talagang siguro sinachancing na niya tayo kung tayo po ay nasa weak level ng ating pananampalataya. So, kaya nga sabi din doon na magiging alerto po tayo, magiging handa po tayo sa lahat ng ating buhay, kasi ang trabaho ng kaaway is laging andyan. Naisip ko din yung di ba, yung buhay ni Job. Di ba sabi ng Panginoon, oh, Satan, where have you been?
sabi niya, paikot-ikot lang dito sa mundo. Tapos sabi ni Lord, na nakita mo ba ang anak kong si Hope? Tapos sabi niya, hindi. So, ibig sabihin is kahit sinabi ko kanina na naghahanap ang kaaway sa mga weak, pero kahit po pala, hindi naman weak doon si Job mayaman, he is complete. Pero dilapa ng kaaway, di po ba? So, even we are weak or we are strong, talagang hindi po natin alam kung kailan tayo lalapain ng kaaway. Kaya we must be alert. Amen? So, andyan lagi ang kaaway na bubulong po sa atin or ano ba yun? Magiging live po siya sa ating buhay. Kaya, kilalanin din po natin ang kaaway na sabi nga doon sa John 10:10 na the thief comes only to steal, and kill, and destroy. Amen? So, si Lord naman, I have come that they may have life and have it to the full. Amen? So, tandaan po natin na ang trabaho ng kaaway is to kill, to destroy, and to steal. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin is to give life. Magiging ganap po tayo na magiging masagana sa pamumuhay. Amen? So, yun, kailangan po natin kung ano ang trabaho ng kaaway is alam po natin para lagi po tayong handa at bantayan ang ating emotion, yung feelings po natin at hindi ma-deceive ng kaaway. Amen? So, Satan is only to lie unto us. He wants us only to deceive us because He knows also our weaknesses. Amen? At marami po tayong experience dyan. Sino ba ang walang experience about the work of the kaaway? Amen? So, napakarami po tayong experience dyan. Ako din po noon is, di ba na sabi ko noon na nung nagkasakit ako, tapos declare ako ng declare na Lord, you are my healer. I know that you are a great healer. And kung ano yung ginawa mo noon na nagpapagaling na may sakit, gagawin mo din po sa akin. Pero by your stripe, I will be healed. Pero minsan hindi po natin yung nararamdaman po agad. Kaya minsan nagda-doubt po tayo, bakit Lord, hindi ko maramdaman yung healing power mo? Tapos nag-iisip po tayo na healer ka ba talaga, Lord? Ganon po, talagang mabibigyan po talaga tayo ng chance para pumasok ang trabaho ng kaaway. Pero yun nga, lagi po tayo maging alerto, maging matalino din sa pananalangin. Kasi minsan inisip ko din na, Lord, hindi ko na-experience bakit ba yung faith ko. Kaya hindi ko ma-feel yung healing power ng Panginoon. Yung mga gano'n, nag-doubt po tayo kung may prayer po tayo na hindi nasasagot agad, pero tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano po tayo pa mag-declare ng kanyang salita na by faith na we will receive the power of the Lord into our life. Amen? So, kaya pinalitan ko yung prayer ko, sabi ko, in sickness, in goodness, I will serve the Lord. Amen. Kaya, kahit hindi po ako na-heal doon sa physical na nararamdaman ko, but Lord, yung nakarelax ka ba? Kaya, depende po pala sa pananalangin din yung doubt po ba natin. Amen? So, kahit wala po tayong pera, mayroon man, we will still serve the Lord. Amen? Praise the Lord. Kung wala pang sahod, still labas pa rin po tayo para mag-serve sa Panginoon. Huwag hintayin yung sahod para lumabas. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kung wala rin libre, tayo ang alaga. Amen? So, we will always serve the Lord kahit ano po yung situation na meron po tayo. Amen? So, maging matalino po tayo to guard our heart and mind para hindi mas deceive ng kaaway. Amen? So, Satan is a liar. Ang weapon lang po niya is to lie. Amen? Tandaan po natin po yun. So, he is
defeated 2,000 years ago. Tagal na po na-defeat ang kaaway. Kaya talagang we are victorious through Christ into our lives. So kahit may akala po natin na ang dumi-dumi po tayo natin sa harapan ng Panginoon, but Lord, redeem us. Amen? He redeem us through Christ. Amen? So how do we know if it is from God or from Satan? Yung narinig po natin or yung idea or suggestion na naririnig po natin is we need to have a spirit of discernment. Amen? So paano po natin yun ma-discern? We have to study the Bible. Okay? So we need to learn about the Word of God because this is our security into our life para magpatuloy po tayo na mag-serve sa Panginoon dahil kahit marami po tayong pagkakamali. Amen? So we will always be careful and careful po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? So let us talk about David because of his pagkakamali. Marami po siyang pagkakamali. Amen? So, who is David in the Bible? Who is David in the Bible? So, yung kasikatan is, yung kilala natin siya na tinalo niya si Goliath. Amen? So, he is the second king of Israel. Musician din po siya, warrior, and a writer, a man after God's own heart. But he is also a liar, adulterer, or killer, and yet he is a man after God's own heart. Amen? Praise the Lord. So let us open our Bible to 1 Chronicles 21, verse 1 to 2. Hallelujah, ang Bible ko po dito is magandang balita. So, basahin ko dito sa Tagalog. Nais guluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan nito si David na magsinsos. Dahil dito inutusan ng hari si Joab at ang mga pinuno ng hukbo na alamin ang bilang ng mga Israelita mula sa Beersheba hanggang sa Dan at iulat sa kanya. Amen? So, sinasabi dito na inudyukan ni Satanas si David. At si David naman, nakinig po siya sa Satan. Amen? So, ang plano ni Satan is to bring trouble on the people of Israel. So, he made David to decide na bilangin ang mga tao sa Israel. Amen? Kaya yun po yung hindi nagiging careful si David. Kaya niya inutusan si Joab para bilang magsinsos dito sa Israel. Pero hindi po yun galing sa Panginoon. Amen? So, yun po yung pagkukulang ni David po dito. Kaya, kahit sinabihan na ni Joab dito, pag babasahin po natin sa 3 to 6, is pero shortcut po na lang, kahit sinabihan ni Joab, bakit kailangan mo pang gawin ito, kahit pang gawin ng Diyos 100 times ang tao dito sa Israel, pagmamayari mo na to. Amen? Sabi ni Joab. So, bakit mo pa bibigyan ng dahilan upang magkasala ang Israel? Sabi ni Joab. Pero dito sana natauhan na si David, pero sabi niya na obey the order, Joab. So, nag-obey si Joab, kaya ginawa pa rin po niya. Pero magbabasa pa rin po natin dito sa verse 7 to 8 na nagalit ang Diyos sa ginawang ito, kaya pinarusahan niya ang Israel. Amen? So sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan ang nagawa ko, Yahweh. Patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. Amen? So, yun. Sometimes, nagagawa rin po natin ito na hindi po tayo nagiging careful sa instruction. Amen? Nag-desisyon po tayo agad-agad and
hindi po tayo nagko-consult sa Panginoon, and we do it with our own. Kaya, but the life of David admitted his sin. Yung i-admit his sin, di ba? Minsan hindi po natin na-admit ang ating mga kasalanan hanggang ang Diyos na lang yung pumarusa sa atin. Hindi, yun na yun, yung marirealize po natin na nagkasala po tayo, na kahit marirebuke po tayo ng ating mga kasama, we don't listen because we think that is right in our way. So, let us pray na pag may narinig po tayo na akala po natin is galing sa Panginoon, huwag po tayong mag-desisyon agad-agad, i-consult po natin sa Panginoon para maganda yung result na ano man yung desisyon na gagawin po natin. Amen? So, yung matutunan po natin dito is admitting our mistake if we commit sin. So, if we commit wrong decision, immoral decision, admit it. Hindi po natin i-compromise or huwag po natin, don't blame others. Huwag po, di ba, inadmit agad-agad ni David yung kanyang pagkukulang. Amen? So pag inalalahan po tayo ng ating mga kaibigan, leader ng aliyan, just humble and listen. So don't compromise na hindi po tama yung sinabi ng ating mga leader. Gawin po natin na magiging lesson po yan sa atin. Magiging careful po tayo. Tingnan po natin si David. Nag-decide po siya agad-agad. Buti sana kung siya lang yung naparusahan, pero buong pinarusahan tuloy ang Israel. Kaya yung kasalanan is madaming madadamay. Pati din naman sina Adan and Eva. Sila lang yung nagkasala, pero minana natin yung pagkakasala. But praise the Lord pa rin. Napakabuti po niya. God is loving, but He is also a God of justice. Wala po siyang favoritism kung when it comes to mali. Amen? God is graceful, but He has to be judged. But sin has to be judged. Amen? So He is graceful, pero wala po siyang pinapalagpas sa mali. Tama yung ginagawa po natin, He give favor in our life. Amen? So repent involves responsibility also. It involves accepting consequences. Amen? So si David, inaccept niya ang lahat ng kanyang pagkukulang, even doon sa pagkukulang po niya, sa pagkakamali po niya about doon kay Bathsheba. Inadmit din po niya yung pagkukulang po niya. Kaya nasulat niya yung Psalm 51. So basahin po natin yung Psalm 51 prayers na namin niya, a prayer of forgiveness. Sabi sa Tagalog, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karumihan at patawarin mo aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan. Laging alaala, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Amen? So, dito, in-accept ni David yung kanyang pagkakasala at in-accept din po niya kung ano yung consequences. Sabi niya, narapat, kaya may katuwiran na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Amen? Napakabuti ng humble heart
po talaga. Kasi alam ni David na kung ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya, is graceful pa rin ang pagpaparusa ng Panginoon. May magpaparusa pero loving pa rin ang pagpaparusa ng Panginoon. Kaya pag may pagkakamali po tayo is we just to repent and accept that we have commit sin, kagaya ni David. Amen? So, don't compromise huwag po natin i-compromise ang ating pagkakasala. Amen? So, hindi naging self-centered si David. He did not blame others, but he humbled himself. Tinanggap niya yung suffering dahil doon ang promise ng Panginoon sa kanya is sa kanya manggagaling ang hari dito sa Israel na ito yung great blessing na nanggaling sa Panginoon na marami man po siya pagkakamali, diba? Nag-multiply yung pagkakasala niya kay Bathsheba, but still the Lord love him. Amen? Pag may kasala po tayo is mag-repent po tayo. And if we repent, forgiveness is always be there from God. Amen? And if we are forgiven, the real repentance will lead us into obedience. Amen? So, kung natanggap po kung tayo naman po ay nag-repent, and we receive the forgiveness, it will lead us into obedience. Tama? Pagkatapos ng kanyang pagkakamali, he repent, he admit his sin, and he obey completely. Kaya nga, pag basahan po natin ang Book of Samuel, mababasa natin lahat, yung laban ni David is laging nagtatagumpay kasi sinasamahan po siya ng Panginoon. Pero noong time na siya po ay nagkasala, natatalo po siya dahil hindi po siya sinasamahan ng Panginoon. If we obey the Lord, we will always victory upon victory sa lahat ng ating laban. Amen? May laban po tayo. Amen. So, araw-araw may laban po tayo. Amen. So, nag-repent si David. So, even yung mga asawa niya, sabi niya dito, sinecure niya at hindi na muli ito sinipingan dahil pinili niya na mag-focus sa Panginoon. Amen. Talagang yung obedience po niya ay mas higit pang nag-focus po siya sa Panginoon. Amen. So, tignan po natin ang buhay naman ni Saul. So, si Saul, he is the first king in Israel. But later on, he become pride, self-centered. Kung may pagkakasala po siya is he blame others and he react for consequences. Amen? He disobey God. Amen? So, makikita po natin yan sa 1 Samuel chapter 15. So, Samuel is the prophet. So, sinabihan din niya pinatusan ni Lord si Samuel para sabihin kay Saul na lusubin ni King Saul ang taga-Amalek at lahat, wala po silang ititira, pati ang mga animals. Pero si Saul hindi po niya, hindi nag-obey. Itinara pa rin niya yung mga tatabang baka at tupa at yung mga magagandang babae, hindi po niya pinatay. Pero ang instruction ng Panginoon through Samuel is patayin lahat ang mga tao doon. Kahit yung mga batang sanggol, wala po talaga silang naititira. Pero hindi po yun inobey ni Saul. So Saul think what he's doing is right. Para naman kay Yahweh, so dahil sabi ni yung pag-iisip ni Saul, tama yung kanyang ginagawa kasi yung iniwan nila na baka at mga tupa na matataba is iniisip niya is para naman kay Yahweh na panghandog po yan. Amen? So, basahin po natin yung sa 14 to 23, 15 pa rin yung first Samuel, 14 to 23.
Sabi niyo dito sa 14, itinanong ni Samuel, anong itong narinig kong iyakan ng mga tupa at kungan ng mga baka? Sumagot si Saul, kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay po namin. Pinatay namin, sabi niya. Kaya nagalit si Samuel dito sabi niya sa 16, sinabi ni Samuel, tumigil ka, pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh. Sinabi ni Samuel, ano po yun? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, noong una napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa isang Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Sabi niya, Samuel. So makikita din po natin dito na inuna ni Saul yung paghahando kay Yahweh, pero mali pa rin po ginawa po niya. Nagiging pride po siya, na akala po niya na tama yung ginawa niya, but mali din. Amen? Sabi ni Samuel sa kanya is noong una is napakaliit ng tingin mo sa sarili. Pero ngayon, nagiging pride na po siya. So, ang teaching po natin dito is God is teaching us to obey than to sacrifice. Amen? So, huwag po natin isipin na parang naman kay Yahweh, kaya pwede, i-accept ito ni Yahweh. Pero yung instruction ng Panginoon is patayin lahat yung mga nasa Amalek. Kaya we need to obey. Talagang obey the instruction. Huwag po tayong magiging compromise o walang rason-rason. Walang rason-rason. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya yun. Kaya kung mali po talaga kung tama. Kasi hindi, sabi nga, hindi dapat magsama ang puti at itim. Amen? So kung mali po talaga. We just need to accept and admit and then obey.